Hello viewers! Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano gawin yung round robin algorithm. Round robin algorithm. Siyempre, kapag round robin algorithm, matik, meron tayong time slice dyan na 3. Lagyan natin yung mga given natin. For example, meron tayong PID na 4. Represents A, B, C, and D. Meron tayong arrival time na 0, 3, 5, tsaka 7. Tatayong CPU burst na 7, 3, 4, tsaka 2. Kunwari, kung ano yung kung ano yung total ng CPU burst natin, ganun din yung total ng ating timeline dito. Ito, meron tong total na 16. 7 plus 3, 10 plus 4, 14 plus 2 equals 16. So, ilagay natin siya dito. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. Walang tayo dyan ng linya. Represents timeline. 6, 7, 8, 9. Itong mga numbers na to, ito yung kung gaano katagal yung ating mga example na dumating sa CPU burst. Tingnan natin A, arrival time niya is 0 na may CPU burst na 7. Si B naman, mayroon siya sa arrival time ay 3 na may CPU burst na 3. Si C naman nasa 5. Arrival time is 5 na may CPU burst na 4. Si D naman nasa 7 na may CPU burst na 2. So, check na natin. Ito represents natin ng CPU. Ating CPU. So, ito naman ng ating ready queue. CPU. Siyempre si A. Pasok natin si A dito. Tapos, punta tayo. Hanggang siya dito. So, rin siya CPU. Sabi, meron daw tayong time slice na 3. Hingin natin. Time slice na 3. Hingin tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito is A natin. 0, 3. 7 minus 3, magiging 4 na lang siya. Along the process, nakita natin si B. So, lagyan natin si B dito sa ating ready queue. Tanggal natin. Lagyan natin dito. Yung CPU burst niya, sakto lang sa time slice natin. Kaya, ubos na siya. 1, 2, 3. Ito si B natin. Check na siya. Check na natin. Along the process, tsaka pa natin lalagay si A dito. Kasi meron pa siya natira dito, di ba? Cancel na yan. Lagyan natin siya dito. Along the process, nakita natin si C. So, lagyan natin dito si C sa ating ready queue. Since nauna si A, si A muna yung gagawin natin. Time slice na 3, magiging 1 na lang siya. So, lagyan si A dito. 1, bilang tayo dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Natin si A. Ito, tanggal na siya. Since along the process, nakita natin si D, saka naman natin siya ilagay dito. Bago natin ilagay si A sa baba. Sino kasunod naman natin dito? Si C. Tanggal natin dito, pasok na siya dito. Ilang meron si C? 4. Minusan natin ng 3. Magiging 1 na lang siya. Bilang tayo. 1, 2, 3. Ito ang ating C. Natira pa siya, di ba? So, balik tayo. Balik natin si C dito. Yun. Sunod naman sa linya, si D. Si D. Si D dito. Si D natin, may CPU burst na to. So, ubos na siya. Since ang time slice natin ay 3.
Sunod, si A. CPU burst na lang siya na 1. Tanggalin natin, check na siya. Check na rin. Ito, tanggalin natin dito si D. Tanggal si A. Pasok si A. Tanggal na. Si A. Tapos, sisi naman natin. May 1, check na siya. Pasok dito. Tanggal natin dito. Sisi. Yan. Ako na natin. So, after nan, kakompute naman natin ang waiting time nila. To compute that, lagay lang natin yung mga given. A, B, C, and D. Lagay natin yung 0, 3, 5, 7. Si 0, 0 plus nagsimula siya sa 6 tapos siya sa 9. Yung isang A kasi hindi pa tayo tapos. Tapos mayroon pa siya dito, 15. Kaya dali tayo. Ito, nagsimula siya sa 14 at tapos siya sa 15. Bali, 0 minus 0, 0. 9 minus 6 is equals to 3. 3 minus 4 is equals to 1. So, add na natin. 0 plus 3 plus 1 is equals to 4. Sabihin naman natin. Nagsimula siya sa 3 natapos sa 6. Meron pa ba siya? Wala na. So, 6 minus 3 is equals to 3. Sisi naman natin. C, nagsimula sa 5, natapos sa 12. Tapos, nagsimula siya, meron pa siya. Nagsimula naman siya sa 15, tapos sa 16. 12 minus 5 is equals to 7. 6 minus 15 is equals to 1. 7 plus 1 is equals to 8. Hindi naman natin, simula sa 7, natapos siya sa 14. 14 minus 7 is equals to 7. Meron na tayo. Gagawin naman natin dyan, para makuha yung average waiting time, i-add natin sila. 4 plus 3 plus 8 plus 7 is equivalent to 22. Divide natin sa 4 since 4 sila. So, ang ating average waiting time is equivalent to 5.2 milliseconds. Usa tayo sa waiting time. Dito naman tayo sa turnaround time. Ganoon ulit, lagyan natin yung mga values. A, B, C, and D. 0, 3, 5, tsaka 7. Si A natapos siya sa 15. Ayan, dito is 15. Si B naman, natapos siya sa 6. Ayan, 6 minus 3. Si C naman, natapos siya sa 16 sa pinakadulo. Si D naman, natapos siya sa 14. Simplify lang natin. 15 minus 0, 15, 6 minus 3, 3, 16 minus 5, 11, 40 minus 7, 7. To get the average turnaround time, we just simply add them. 15 plus 3 plus 7 plus 7. The answer is 36. Divide natin sa 4 kung ilan sila. Ngayon, meron tayong average turnaround time na 9 milliseconds. So, doon na nagtatapos ang ating video tutorial para sa round robin algorithm. Salamat!